Trending di lang on-air kundi pati na rin online ang mga kapuso housemates sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ang ilan sa kanila umabot sa bilyon-bilyon ang hashtag views sa TikTok. Narito ang aking chika. Sa loob man ng bahay ni Kuya o sa outside world, certified trending ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemates. Mula sa dance challenges, song covers, I close my eyes and can never have makeup videos, latest trends, hanggang sa kanilang mga collab with their ka-duos at kapamilya co-housemates, gaya ni Mili Duo. Isa nga sa mga nag-viral ng usapan ng housemates sa loob, dinab naman ng Shakira Duo. Who doesn't eat potatoes? Yes. Do you love French fries? Do you like mashed potatoes? Do you like marble potatoes? We give you potato tornado. Si Dustin may pa-fit check. At si Charlie, idinaan pa sa isang post ang tila rant niya kay Kuya dahil sa pagpasok ng isang house guest. Kuya, pinasok mo si Donnie na wala na ako? What happened, Michael? I know. Vampire, right? Vampire will fade to me. Sa post ng Sparkle GMA Artist Center, umabot na sa 6 billion hashtag views ang apat na mga kapuso PBB housemates. 2.6 billion ang views ng hashtag Nika Salamanca. 1.3 billion views para sa hashtag Dustin Yu. 1.1 billion views sa hashtag Will Ashley. At 1 billion views para sa hashtag Charlie Fleming. Napapanood ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition pagkatapos ng 24 oras weekend. Dalawang nasawi sa magkahiwalay na pagkalunod sa Negros Occidental at Iloilo. Sa Maguindanao del Sur, patay ang dalawang senior citizen sa salpukan ng isang minivan at truck. Nakatutok si JP Soriano. Nayupi ang unahan ng minivan na ito matapos makasalpukan ng isang dump truck sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur. Ang mga residente pinagtulungang buksan ang pinto ng minivan para makalabas ang mga sakay. Ayon sa Bangsamoro Regional Police, dead on arrival sa ospital ang dalawang pasaherong senior citizen. Isa pang pasahero ang sugatan. Parehong ligtas ang mga driver ng minivan at dump truck. Nakatulog daw ang driver ng minivan kaya napunta sa lane ng dump truck. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng driver ng minivan. Sa Lawag, Ilocos Norte nang tumigil ang isang pickup truck sa intersection para pagbigyan ng mga motorsiklo. Isang puting SUV ang dumating at sumalpok sa gilid nito ang isang rider. Ayon sa rider, nakipag-usap sa kanila ang SUV driver na isang dayuhan at nag-iwan ng contact number. Pero kalaunan ay di na siya matawagan. Isang babaeng edad 57 ang nalunod sa isang sapa sa Dumangas, Iloilo. Ayon sa kanyang kapatid, posibleng habang nangunguha ng panggatong ang biktima, nadulas siya at nahulog sa malalim na bahagi. Sa ilog naman natagpuan ang bangkay ng isang mangingisdang senior citizen sa Isabela Negros Occidental. Ayon sa pulisya, posibleng nahulog at nalunod din ang biktima. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Natupok ang halos 30 bahay sa sunog sa Parañaque. Nakatutok si Jamie Santos. Kita sa videong ito ang nagngangalit na apoy na gumagapang sa mga bahay sa barangay San Antonio sa Parañaque. Makapal din ang usok na bumalot sa mga bahay. Dahil sa lakas ng hangin at pawang gawa sa light materials ang mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Wala nang natira sa barbershop ni Joey. Pinagpapasalamat na lang daw niya, walang nasaktan o nasawi sa kanila. Bilis kumalat gawa ng mahangin. Mayroon namang nagresponde kaagad na fire truck galing sa barangay. Kaya lang hindi kinaya. Sobrang lakas lang. Lahat ng gamit ko, yun, sunog na speaker. May nilabas naman kahit pa paano. Pero yung shop nyo? Pero yung shop, ayan, ubos. Ayon sa Bureau of Fire Protection, inabot ng ikalawang alarma ang sunog. Halos 30 bahay ang natupok at aabot sa 70 pamilya ang apektado. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala nito. Mabilis din kasi dumami na bigla
yung mga resources. Pero may hydrant naman tayo malapit sa area kaya tuloy-tuloy yung tubig. Kaya hindi... Alas 4 ng hapon nang ideklara ang fire out. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Muntik na masalpok ng motorsiklo ang lalaking yan sa Argao, Cebu kanina umaga. Buti na lang nakapreno ang rider. Pero pagtawid niya, nabundol naman siya ng isang delivery truck. Bagyang tumilapon ang lalaki at tila nangisay siya sa gitna ng kalsada. Ayon sa mga otoridad, sugatan ang lalaki pero mabuti na ang kanyang lagay sa ospital. Sinagot naman daw ng truck driver ang gastusin ng biktima. Ilang linggo na lang mapapanood na ang Encantadia Chronicles Sangre. Ipinasilip sa kanilang trailer ang ilan sa mga eksena at cast na dapat abangan. Narito ang aking chika. Sangre ang itawag din sa akin. Powerful at maaksyon. Yan ang ipinasilip na trailer ng Encantadia Chronicles Sangre. Hindi lang ang pamatay na fight scenes ang dapat abangan, kundi maging ang cast members nito. Bukod sa mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante na sina Bianca Umali o Tera, Kelvin Miranda o Adamus, Angel Guardian o Dea, and Faith Da Silva o Flamara. Kasama nila sa serye ang PBB housemates na sina Mika Salamanca at Shuvi Entrata. Bukod sa trailer, may ipinasilip din na behind the scenes nito para sa mga Encantadix. Ikinwento ng director at overall visual director ang kanilang naging vision habang sinushoot ang serye. Once you see the Sangres in their environment, dream come true siya. The long wait is over, Encantadix, dahil mapapanood na ang Encantadia Chronicles Sangre this June 16. Another day, another sleigh. Ibinahagi ni Mikey Quinto sa kanyang Instagram ang naging free diving experience. Di lang siya basta nag-free dive, tila one with nature ang aktres na nakaswimming ang nakamamanghang school of fish o pulutong ng mga isda. Espesyal daw itong first-time diving experience para kay Mikey. Sabi pa niya sa caption, more to grow, more to be. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia? Ngayon po mainit ang panahon, mahalagang health conscious din tayo. Kaya naman para live healthy, dapat drink healthy rin. Ang mga patok na refreshment sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ngayong painit na ng painit, don't forget to hydrate. At kasama sa mga pampapresko ang ilang papawi sa inyong gutom at uhaw. Gaya ng coconut, in high demand ng araw ito sa Pangasinan. Patok ditong pamatig-uhaw ang buko juice na refreshing na, healthy pa. May kidney stone po ako. Bali po, daily po ako umiinom ng buko juice. 10 pesos ang kada baso ng malamig na buko juice. Dagdag kita sa mga nagtitinda ng samalamig. Mas kumikita ngayon kasi medyo mainit ang panahon. Isa pang refreshing na lamang tiyan ang pakwan. Sa isang pwesto sa downtown Dagupan, mabenta na yan. Ihalo na rin natin ang patok na all-in-one panghimagas. Halo-halo. Yan daw ang pambato ng pwestong ito sa Barangay Lanas sa Mangaldan, Pangasinan na dinarayo raw pati na mga galing sa ibang bayan. Bukod sa mais, ube, saging at makapuno, ang kanilang version espesyal daw dahil sa kanilang homemade gatas at yelong gawa raw sa mineral water. Pag matitikman nyo, babalik-babalik po kayo dito sa Lanas. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.